Hello, hello! Welcome po. Pros and cons living in Germany. Based lang po ito sa experience ko na nakatira na dito ng 1 year and 7 months pa lang. Okay, so number 1 natin, pros, regarding sa salary. Siyempre, malaki dito ang salary, mataas compared yata sa, hindi ako sure sa ibang European countries. For example, Italy or Spain, siyempre, mas malaki dito sa Germany. Kaya parang actually marami nga ditong lumilipat from EU countries. Like yung mga nasabi ko nga, Italy and Spain. Ang cons naman nito, siyempre, malaki ang salary, malaki din ang tax. Kaya, lalo pa dito lahat tinataksan. Tapos, yung TV, merong bayad. Yung radio, may bayad. Tapos, yung number 2 naman na pros or advantages na nakatira dito, yung geographic position ng country na to. Kasi pwede ka mag-travel kung saan, malapit lang siya, mura ang ticket, lalo na pag sa Frankfurt ka magbubook, tapos mag-border crossing ka lang, mura at malapit lang. Tawid ka ng Italy, tawid ka ng Austria, punta ka ng Switzerland, so napakaganda niyang location. Ang cons naman dito, yung public transportation talaga nila is pangit. Late na nga, ang dami pang sumasakay, siksikan din. Tapos basta ayun, late, hindi siya ganun kaganda, hindi siya reliable. Lalo na pag nagwo-work ka, may pupuntahan ka. Tapos mga nag-strike pa yung mga nagtatrabaho sa train. So ayun, yun yung pangit. At based yun lamang sa experience ko Number 3, lahat dito insured. So, kunwari, sasakyan, insured. Tapos, yung mga gamit, insured. Pati sa work, insured din. Ang cons naman nito, or disadvantages, yung mga contracts dito, mahirap, i-cut or tapusin ba? Like, for example, yung internet contract, based sa experience namin, wala pa kaming 2 years. Pero kasi lilipat kami ng bahay. So, ayaw talaga nila putulin. So, ayun yung problema namin dito. Tapos, number 4. Number 4 naman dito, ang pros naman dito or advantages naman dito regarding sa health. Maganda yung health insurance nila. Wala ka talagang babayaran sa hospital like in case na ma-admit ka. Pero ang cons naman dito ay napakahirap kumuha ng doktor. Lagi ka nilang tatanggihan, sasabihin nila, puno na kami, wala nang space for you. Parang gano'n, ang hirap maghanap ng doktor dito. Tsaka dito, ang mga doktor, pwera pa yung general doctor, pwera pa sa doktor mo sa OB-GYN. So magkaiba yon, hindi po pwede ba i-refer ka nila? Hindi po pwedeng ganun. Kailangan mo talaga maghanap ng isa-isa. Yun ang sobrang hirap dito. Tsaka yung time ng mga doctors dito, ang hirap puntahan. So, mahirap dito magpa-schedule. Magkasakit ka, magpunta ka sa hospital. Ayun, wala. Entertainin ka naman nila, pero parang walang masyadong ibibigay sa'yo. Tsaka parang wala lang. Hindi ko masyadong na-appreciate. At number 6 naman, low crime rate. Masasabi kong low crime rate naman. Kasi, okay naman. So far, wala pa ako na-experience na bad. Pero, ayun nga, sa sobrang pagka-low crime rate niya, ang cons naman dito, sobrang tahimik. Grabe. Tapos, lalo pa pag Sundays, walang bukas na grocery. Walang bukas na shopping malls pag Sunday. Tsaka, may quiet time sila dito starting 10 p.m. Dapat tahimik ka na. Kung hindi, mapapapulis ka nila. Tatawag sila ng pulisay. So, ano pa ba ang mga advantages dito? Yung good tap water nila. Maiinim mo talaga yung tubig nila sa faucet. Malinis. Ayan. Malinis talaga yan. At, ano pang mga good advantages dito? Yung clean air. Tsaka good environment dito. Marami silang greens. Maganda dito. Ma-appreciate mo, tsaka yung health mo dito. Fresh air, walang pollution, di kagaya sa atin sa Asia. Lalo sa mga city na grabe yung pollution. At ang disadvantages naman nito is
bad weather lalo na pagka winter. Yun ang ayoko dito, yung winter, ang lamig-lamig. Tapos, maaga silang, na-experience ko sa mga hindi talaga sa city nakatira. Yung bus, ang hirap ng bus. So, pagka winter times, Diyos ko, nakakatakot umuwi. Kailangan lagi kang maagang uuwi ng bahay. Paano na pagka ang trabaho mo, night shift ka, 'di ba? So, ikaw na lang ang kawawa. Ano pa ba? Ang mga Germans dito, punctual sila, hindi sila nalilate, lagi sila ditong maaga. Ang mga advantages pa dito regarding naman sa same-sex marriage is acceptable na dito. At ang mga advantages pa regarding naman sa vacation, 30 days ang vacation dito at paid yun. And yung job security mo din, maganda din. Hindi ka nila basta-basta pwedeng tanggalin lang sa trabaho, lalo na kapag permanent ka na. At regarding naman sa food, mura lang yung mga food dito. At may mga Asian grocery store naman na pwedeng pagbilhan kahit na mahal. At one of the disadvantages pa dito, living in Germany, is yung pagkuha ng driving license, mahal. At saka regarding naman sa mga Germans, mahilig silang mag-complaints at saka mahirap makipagkaibigan sa kanila. Yun lang. And then number disadvantages pa, of course, yung language. Mahirap yung lengguwahe dito. Kahit na 1 year and 7 months na ako dito, hindi pa ako magaling. Hindi pa ako fluent. Yun lang. Thank you so much for watching. Enjoy. Bye!